Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig? Muli po kaming nagbabalik dito sa inyong paboritong channel upang maghatid ng isang panibagong kwentong tiyak na pupukaw sa inyong mga puso. Sabi nila, ang galit daw ay isang apoy. Isang apoy na kayang tumupok ng lahat ng iyong kahinaan. Pero paano kung sa huli, ang tinutupok nito ay ang sarili mo? Samahan ninyo kaming tuklasin ang kwento ni Sibol sa unang kabanata na pinamagatang Ang Basag na Itlog. Isang malakas na tulak ang nagpatalsik kay Sibol sa pader ng eskinita. Pamilyar na ang gaspang ng pader sa kanyang likod. Pamilyar na ang hapdi. Halos kabisado na niya ang bawat bitak sa sementong yon, ang amoy ng lumot at ihi na pinaghalo-halo ng panahon. Ito ang kanyang entablado ng kahihiyan. Ayan ka na naman, itlog. Isang boses na mabigat at mayabang ang umalingaw-ngaw. Ang dali mong basagin. Si Bato La Torre, kasama ang dalawa niyang alipores, ay nakatayo sa harap niya. Ang mga anino nila'y tila mga dambuhalang humaharang sa sinag ng papalubog na araw. Si Bato, matangkad, malapad ang balikat, may panga na kasing tigas ng kanyang pangalan. Ang mga mata niya ay laging may panunuya, laging naghahanap ng kahinaan. At sa mga matang yon, si Sibol Dumagat ay walang iba kundi isang malaking kahinaan. Sinubukan ni Sibol na tumayo, pero isang paa ni Bato ang mabilis na tumama sa dibdib niya. Pinabalik siya sa pagkakaupo sa maruming sahig. Humalakhak ang mga kasama nito. Ang tawanan nila ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Huwag, Bato, parang awa mo na. Halos pabulong na pakiusap ni Sibol, ang boses ay basag. Awa? Inulit ni Bato ang salita na para bang ito ang pinakakatawa-tawang bagay na narinig niya. Lumuhod ito para magpantay ang kanilang mga mukha. Amoy sigarilyo ang hininga nito. Ang awa ay para sa mga tao, itlog, hindi para sa mga bagay na madaling mabasag. Sa isang iglap, may dinukot si Bato mula sa kanyang bulsa. Isang itlog ng manok. Nanlaki ang mga mata ni Sibol. Alam na niya ang kasunod. Huwag. Ngunit huli na. Ang malamig at malagkit na likido ay gumapang mula sa kanyang buhok, sa kanyang noo, pababa sa kanyang mga pisngi. Ang pula ng itlog ay humalo sa luha na hindi niya namalayang pumatak na pala. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa suntok. Ang kahihiyan ay apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang kaluluwa. Natahimik ang paligid nang biglang may sumigaw. Bato, tama na yan. Isang tinig na pamilyar kay Sibol. Ang tinig na nagsisilbing musika sa gitna ng lahat ng ingay sa kanyang buhay. Si Ginhawa Aplaya, nakatayo siya sa bukana ng eskinita. Ang kanyang mga libro ay yakap-yakap sa dibdib. Ang mukha ay puno ng galit at pag-aalala. Si Ginhawa, ang pangalan niya ay ang mismong kahulugan ng dalang ginhawa sa buhay ni Sibol. Ngunit sa mga sandaling ito, ang presensya niya ay nagpapalala lamang ng sakit. Dahil nakikita niya ang pinaka-nakakahiyang bersyon ng pagkatao ni Sibol. Ngumisi si Bato. Oh, andito pala ang tagapagtanggol ng mga itlog. Anong gagawin mo, Ginhawa? Isusumbong mo kami sa nanay mo? Tigilan mo na siya. Matapang na sabi ni Ginhawa. Humakbang siya palapit. O baka naman gusto mong ikaw ang isunod ko? Pagbabanta ni Bato. Hinawakan nito ng mahigpit ang braso ni Ginhawa. Bitiwan mo siya! Sigaw ni Sibol, isang biglaang lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling ang nagtulak sa kanya na subukang tumayo. Ngunit mabilis siyang sinipa ng isa sa mga alipores ni Bato at muli siyang bumagsak. Binitiwan ni Bato si Ginhawa at tinawanan si Sibol. Tingnan mo yan, ni sarili mo hindi mo maipagtanggol. Paano mo pa siya poprotektahan? Tumalikod na si Bato at ang kanyang mga kasama. Iniwan silang dalawa sa papalubog na dilim. Ang huling narinig ni Sibol
ay ang kanilang mga halakhak na papalayo. Naiwan ng katahimikan. Lumapit si Ginhawa, ang mga matay nangingilid ang luha. Inilabas niya ang kanyang panyo at marahang sinubukang punasan ang mukha ni Sibol. Pero umiwas si Sibol. Ayaw niyang makita ang awa sa mga mata nito. Mas gugustuhin pa niyang makita ang galit, ang pandidiri, pero hindi ang awa. Ang awa ay isang pag-amin na talagang kaawa-awa siya. Sibol, mahinang tawag ni Ginhawa. Hindi siya sumagot. Nakayuko lang siya, pinagmamasdan ng basag na itlog sa sahig na humahalo sa alikabok. Ganoon siya. Isang basag na itlog, walang silbi, madaling durugin. Hinayaan niyang alalayan siya ni Ginhawa na tumayo. Hinayaan niya itong pulutin ang kanyang mga gamit. Hindi siya nagsalita habang naglalakad sila palayo sa eskinita na yon. Nang maihatid siya sa tapat ng kanilang bahay, bago pumasok, nagsalita si Ginhawa. Huwag mo na lang silang pansinin, Sibol. Hindi katulad ng sinasabi nila. Pero hindi yon ang narinig ni Sibol. Ang narinig niya ay isang kasinungalingan. Isang matamis na kasinungalingan mula sa isang mabuting tao. Pumasok siya sa kanyang kwarto, hindi binuksan ang ilaw. Humarap siya sa salamin at sa dilim, nakita niya ang anino ng isang duwag. Ang amoy ng itlog ay nanunuot pa rin sa kanyang damit. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak habang nakatitig siya sa sarili niyang refleksyon. Isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang apoy ng kahihiyan na dati tumutupok sa kanya ay nagsimulang magbaga sa ibang paraan. Naging uling ito. Isang uling na nagbabaga ng purong-purong galit. Isang malamig at matigas na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang pangakong binitawan niya sa katahimikan ng kanyang kwarto. Hindi na mauulit to. Hindi natulog si Sibol ng gabing iyon. Ang galit ay nagsilbing panggatong na nagpanatili sa kanyang diwa, nagising at nag-aalab. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa eskwela, isang pangalan ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang pangalang narinig niya sa mga usapan ng matatanda sa palengke. Mang Hanan, isang matandang ermitanyo, isang master ng martial arts na matagal nang tinalikuran ng mundo. Sabi nila, nakatira ito sa isang lugar na hindi basta-basta napupuntahan sa dulo ng barangay Silangan kung saan ang gubat ay nagsisimulang maging masukal. Para kay Sibol, iyon na ang tanging pag-asa. Sinunod niya ang isang maliit at halos hindi na makitang daanan na gawa sa mga natuyong dahon at nakausling ugat. Ang hangin ay unti-unting lumalamig at ang ingay ng bayan ay napapalitan ng huni ng mga ibon at kuliglig. Pagkatapos ng halos isang oras na paglalakad, natanaw niya ito. Isang lumang tarangkahang gawa sa kawayan. Walang bakod, tarangkahan lang. Sa likod nito ay isang paraiso na hindi niya inaasahan. Ang hardin ng Kalinaw. Isang hardin na puno ng mga namumulaklak na orkidya, mga bonsai'ng hinulma ng panahon, at isang maliit na batis na ang tubig ay umaagos ng may sariling musika. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang maliit na kubo. At sa harap ng kubo, may isang matandang lalaki. Nakatalikod ito, abala sa pag-aalaga ng isang halaman. Payat ang pangangatawan, puti na ang buhok na tinipon sa isang maliit na nakapusod. Nakasuot lamang ito ng simpleng puting kamiseta at maluwag na itim na pantalon. Hindi ito ang itsura ng isang grandmaster na nasa isip ni Sibol. Huminga ng malalim si Sibol bago nagsalita. Mang Hanan! Dahan-dahang lumingon ang matanda. Ang kanyang muka ay puno ng mga linya ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado at malalim, tila isang lawa na walang hangganan. Tinitigan siya nito, mula ulo hanggang paa, na para bang nababasa nito ang bawat pasa, bawat sugat, at bawat galit na itinatago niya.
Ano ang kailangan mo, bata? Tanong nito. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Yumuko si Sibol bilang paggalang. Gusto ko po sanang magpaturo. Turuan niyo po akong lumaban. Walang nagbago sa ekspresyon ni Mang Hanan. Bakit? Para po. Para po maipagtanggol ko ang sarili ko. Sagot ni Sibol, ngunit alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Isang namang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi iyan ang dahilan kung bakit ka naparito. Ang apoy sa mga mata mo, yan ay apoy ng paghihiganti. Natigilan si Sibol. Hindi ako nagtuturo sa mga taong gustong manakit. Mariing sabi ni Mang Hanan bago muling humarap sa kanyang halaman. Ang kamao ay para sa pagprotekta, hindi sa paghihiganti. Umalis ka na. Gumuho ang pag-asa ni Sibol. Ang lakas ng loob na inipon niya ay biglang naglaho. Pero kailangan ko po. Hindi niyo po naiintindihan. Ako pa ba ang hindi makakaintindi? Sagot ng matanda. Hindi pa rin lumilingon. Nakikita ko ang landas na gusto mong tahakin, bata. At sa dulo ng landas na yan ay walang iba kundi kadiliman. Sibol! Isang boses ang tumawag mula sa kanyang likuran. Si Ginhawa, hingal na hingal. May dalang isang maliit na supot ng gamot at band-aid. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Sinabi na nga ba't dito kita mahahanap? Sabi niya, lumapit ito kay Sibol at sinuri ang kanyang mga sugat. Ano bang ginagawa mo dito? Halika na, umuwi na tayo. Tumingin si Sibol kay Ginhawa at sa unang pagkakataon, hindi ginhawa ang naramdaman niya, kundi inis. Hindi mo naiintindihan, Ginhawa. Ang alin? Ang pagpunta mo dito para maghanap ng gulo? Sibol, hindi solusyon ng karahasan. Giit ni Ginhawa, ang boses ay nagsusumamo. Anong alam mo? Pasigaw na sagot ni Sibol. Ang tigas ng kanyang boses ay ikinagulat nilang dalawa ni Ginhawa. Ikaw ba ang laging binubugbog? Ikaw ba ang tinatawag na itlog? Madali para sa iyong sabihin yan dahil hindi ikaw ang nakakaramdam nito. Natahimik si Ginhawa, bakas ang sakit sa kanyang mga mata dahil sa sinabi ni Sibol. Sa buong pagtatalo nila, si Mang Hanan ay nanatiling tahimik, nakikinig, nagmamasid. Nakikita niya ang dalawang puwersa sa harap niya. Ang galit na kumakatawan kay Sibol at ang kapayapaan na anyo ni Ginhawa. Tinalikuran ni Sibol si Ginhawa. Ang puso'y puno ng pagkabigo at galit. Hahakbang na sana siya paalis ng tuluyan. Wala na siyang babalikan dito. Ngunit bago pa man siya makalayo, nagsalita muli si Mang Hanan mula sa kanyang likuran. Ang boses nito, sa pagkakataong ito, ay may kakaibang tono. Bumalik ka bukas bago sumikat ang araw. Napahinto si Sibol. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakaharap na sa kanya ang matanda. Ang mga mata nito ay seryoso. Pero hindi kita tuturuan kung paano manakit. Pagpapatuloy ni Mang Hanan, tuturuan kita kung paano kontrolin ang apoy sa loob mo. Madilim pa nang dumating si Sibol sa hardin ng Kalinaw. Ngunit gising na si Mang Hanan. Nakaupo ito sa isang malaking bato sa gitna ng hardin, nakapikit. Tila nakikipag-isa sa katahimikan ng papalipas na gabi. Hindi ito kumibo, hindi rin nagsalita si Sibol. Umupo lang siya sa di kalayuan at naghintay. Nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa mga dahon, saka lamang iminulat ni Mang Hanan ang kanyang mga mata. Ang unang aral, sabi nito, ang boses ay kalmado, ay ang pagpapakalma sa isipan. Ang galit mo ay isang bagyo. Hindi mo makikita ang iyong kalaban o ang iyong sarili. Sa gitna ng bagyo, umupo ka, pumikit, at pakinggan mo lang ang iyong paghinga. Ito na ba yon? Ito na ba ang pagsasanay? Inaasahan ni Sibol ang mga suntok, sipa, at mabibigat na ehersisyo. Ngunit wala. Sinunod na lang niya ang utos. Sa unang 10 minuto,
Ang isip niya ay puno ng mukha ni Bato. Ang tawa nito, ang pagdura nito, ang basag na itlog, paulit-ulit. Hindi ka nakikinig. Puna ni Mang Hanan, kahit nakapikit pa rin ito. Nakatutok ka sa ingay ng kahapon. Pakinggan mo ang ngayon. Sa sumunod na mga araw, ganoon ang naging routine nila. Paggising sa umaga, magmemeditasyon sila. Pagkatapos, ang pagsasanay ay ang paggawa ng mga bagay na para kay Sibol ay walang katuturan. Inutusan siya ni Mang Hanan na diligan ang bawat halaman. Siguraduhing tama lang ang dami ng tubig. Inutusan siyang bunutin ang mga damo, pero kailangan niyang bunutin ito ng buo hanggang ugat nang hindi napuputol. Isang araw, dinala siya nito sa tapat ng isang makapal na kawayan na may nakabaon na mga kahoy na tulos. Tumayo ka dyan. Utos nito. Itinuro ang isang tulos na halos kasinlaki lang ng kanyang paa. Gamit ang isang paa, agad na bumagsak si Sibol. Sinubukan niya ulit. Bumagsak ulit siya. Ang kanyang isip ay naiinis na. Para saan ba ito? Paano niya matatalo si Bato kung ang ginagawa lang niya ay magmukhang tanga sa ibabaw ng isang kahoy? Sa ikasampung pagbagsak niya, napasigaw siya sa inis. Isang hindi inaasahang tulak mula kay Mang Hanan ang lalong nagpatumba sa kanya. Kita mo, sabi ng matanda, nakatayo sa ibabaw niya. Ang galit ang unang nagpapabagsak sa'yo. Bago mo pa man makita ang iyong kalaban, talo ka na dahil sa sarili mong emosyon. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Sibol. Isang hapon, habang pilit niyang binabalanse ang sarili sa tulos, isang anino ang tumakip sa kanya. Si Ginhawa, may dalang isang maliit na baunan. Nag-aalala na ako sa'yo, mahinang sabi nito. Hindi ka na pumapasok. Eto, nagluto si nanay ng adobo. Bumaba si Sibol mula sa tulos. Ang puso'y biglang gumaan. Sa gitna ng lahat ng pagod at pagkalito, ang pagdating ni Ginhawa ay tila isang patak ng ulan sa tigang na lupa. Salamat, Ginhawa, sabi niya. Tinanggap ang pagkain. Nagiging masaya ka ba dito? Tanong nito. Ang mga matay puno ng pag-aalala. Nag-isip si Sibol. Hindi ko alam kung masaya, pero may natututunan ako. Nag-aalangan man, ngumiti si Ginhawa. Ang ngiting iyon ay sapat na para bigyan si Sibol ng panibagong lakas. Lumipas pa ang isang linggo. Pagtatayo sa tulos, paulit-ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, sinubukan ni Sibol ang turo ni Mang Hanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pinakinggan niya ang kanyang paghinga. Inalis niya sa isip ang mukha ni Bato. At sa isang sandali, nangyari ito. Nawala ang bigat ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang hangin sa kanyang balat, ang huni ng mga ibon, ang agos ng batis. Naging parte siya ng hardin. Hindi na siya lumalaban sa balanse. Siya na mismo ang balanse. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakatayo pa rin siya sa tulos. Isang paa. Kalmado. Isang tunay na ngiti ang unang beses na sumilay sa labi ni Sibol sa loob ng mahabang panahon. Isang maliit na tagumpay. Ngunit para sa kanya, ito'y napakalaki. Magaling. Narinig niyang sabi ni Mang Hanan mula sa malayo. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag ng mga pamilyar na tawanan mula sa labas ng tarangkahan. Si Bato at ang kanyang mga alipores. Napadaan sila at natanaw ang hardin. Hoy, tingnan niyo! Sigaw ng isa. Si Itlog, naglalaro ng circus. Humalakhak si Bato, isang tawang mapang insulto. Tinitigan niya si Sibol na nakatayo sa tulos. Ang tingin ay puno ng pandidiri. Kahit anong gawin mo, itlog ka pa rin, sabi ni Bato, bago dumura sa lupa at nagpatuloy sa paglalakad. Isang malaking, basaging itlog. Ang bawat salita ay parang isang bato
na ipinukol sa lawa ng kapayapaan. Nakakakamtam pa lang ni Sibol. Ang init ay muling umakyat sa kanyang dibdib. Ang kalamigan sa kanyang isip ay biglang naglaho. Ang kanyang mga daliri na kanina'y relax ay dahan-dahang kumuyom sa gilid ng kanyang hita, naging isang matigas na kamao. Ilang linggo ng ganito. Araw-araw, pagkatapos ng klase, dumadaan si Ginhawa sa bukana ng hardin ng Kalinaw. Pasimpleng sinisilip si Sibol at araw-araw may nagbabago sa kanya. Hindi na siya ang Sibol na laging nakayuko, na ang mga balikat ay laging bagsak sa bigat ng kahihiyan. Ngayon, ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga galaw ay may layunin. May isang kalamigan sa kanyang mga mata na hindi pa nakita ni Ginhawa dati. Isang kalamigan na parehong nagbibigay sa kanya ng paghanga at kaba. Natutuwa siyang nakikita itong nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili. Ngunit sa likod ng tuwang iyon, may isang maliit na tinik ng takot. Takot na baka ang apoy na sinusubukan nitong kontrolin ay ang siya ring tutupok sa Sibol na kanyang minahal. Ang Sibol na may mabuting puso sa kabila ng lahat. Isang hapon, habang pauwi mula sa pamimili, hinarang siya sa daan. Nagmamadali ka yata, Ginhawa? Ang boses ni Bato. Kasama na naman nito ang dalawa niyang kampon. Ngumisi si Bato. Isang ngising hindi abot sa kanyang mga matang laging naghahanap ng gulo. Wala akong panahon para sa'yo, Bato. Matapang na sagot ni Ginhawa. Sinubukang lampasan sila. Pero hinarangan ng mga alipores nito ang daan. Alam mo, sabi ni Bato. Lumapit ito at inamoy ang buhok ni Ginhawa. Lagi kong iniisip kung anong nakita mo sa basag na itlog na yon. Isang sipa ko lang, durog na. Samantalang ako, ipinagmalaki nito ang kanyang dibdib. Masahol ka pa sa basag na itlog. Hindi napigilang sagot ni Ginhawa. Dahil ang loob mo, bulok. Nagbago ang mukha ni Bato. Ang pagiging mayabang ay napalitan ng inis. Hinawakan nito ang kanyang braso, mahigpit. Anong sabi mo? Sabi ko, bitiwan mo siya. Ang boses ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad. Pare-pareho silang napalingon. Nakatayo doon si Sibol. Galing siya sa hardin, dala ang isang basket ng mga gulay. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa kamay ni Bato na nakahawak kay Ginhawa. Tumawa si Bato. Aba, narinig niyo yun? Ang itlog, tumapang na. Anong gagawin mo ha? Susumbong mo ako sa ermitanyo mong lolo? Hindi sumagot si Sibol. Dahan-dahan niyang ibinaba ang basket. Sa pag-aakalang isa itong hamon, binitiwan ni Bato si Ginhawa at mabilis na sinugod si Sibol ng isang malakas na suntok. Pero isang bagay na kakaiba ang nangyari. Hindi sumalag si Sibol, hindi rin siya umiwas. Sa halip, sa huling sandali, humakbang siya ng bahagya sa gilid at marahang tinapik ang braso ni Bato. Ang lakas ng suntok ni Bato na walang pinatamaan ang nagpatuloy sa kanya. Sa tulong ng tapik ni Sibol, nawalan ito ng balanse at umikot bago bumagsak ng padapa sa lupa. Natahimik ang lahat. Maging ang mga alipores ni Bato ay natulala. Walang nangyaring away, walang suntukan. Ngunit si Bato La Torre, ang hari ng barangay Silangan, ay nakadapa sa alikabok. Natalo ng isang galaw na parang sayaw. Tumayo si Bato. Ang mukha ay pula, sa galit at matinding kahihiyan. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Sibol, kalmado, matatag, walang bakas ng takot. May kung anong pumigil sa kanya. Tumalikod ito at naglakad palayo. Kasunod ang kanyang mga alipores. Hindi pa tayo tapos, itlog! Pahabol nitong sigaw. Nang sila na lang ang naiwan, tumakbo si Ginhawa palapit kay Sibol. Ang puso niya ay pinaghalong takot, ginhawa at paghanga. Gabi, sa dalampasigan, sa aplaya, kung saan ang mga alon
ay marahang humahalik sa buhangin. Dito sila dinala ng kanilang mga paa. "Salamat," mahinang sabi ni Ginhawa habang nakaupo sila sa buhangin. "Wala yon," sagot ni Sibol. Ang tingin ay nasa mga bituin. Hindi na napigilan ni Ginhawa ang kanyang nararamdaman. Ang takot na baka napahamak si Sibol. Ang saya na nakita niya itong buo. Ang paghanga sa ipinakita nitong kontrol. Lumapit siya. Hinawakan ang kanyang pisngi para iharap sa kanya. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng mga salitang hindi niya masabi. Nagulat si Sibol sa simula. Ngunit pagkatapos, ay marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tumugon sa halik. Sa sandaling iyon, hindi siya ang itlog na binubuli at hindi rin siya ang mandirigmang nag-e-ensayo. Siya lang si Sibol at si Ginhawa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, hinawakan ni Ginhawa ang kamay ni Sibol. "Mangako ka sa akin, Sibol, na na hinding-hindi ka magiging katulad niya," sabi ni Ginhawa. Ang boses ay nanginginig. "Ang lakas na yan. Mangako kang gagamitin mo yan para protektahan ang sarili mo, hindi para manakit." Tinitigan ni Sibol ang mga mata ni Ginhawa na puno ng pagsusumamo. Tumango siya. "Pangako." Ngunit sa di kalayuan, sa lilim ng mga puno ng niyog, may isang taong nakamasid. Si Mang Hanan. Nakita niya ang lahat. Ang pagdating ni Bato, ang perpektong galaw ni Sibol, ang halik. Pero hindi galak ang nasa kanyang mukha, kundi takot. Isang malalim na takot. Dahil nang bumagsak si Bato, ang kwintas na suot nito ay lumabas mula sa loob ng damit nito. Isang simpleng kwintas na may pendant na hugis dahon. At sa isang iglap, bumalik ang isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa loob ng 20 taon. Ang imahe ng isang matalik na kaibigan, duguan, nakahandusay sa lupa, suot ang kaparehong-parehong kwintas. Isang regalong siya mismo ang nagbigay. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Imposible, hindi maaari. Ngunit ang mukha ng batang si Bato, ang kanyang apelyido, ang kwintas. Lahat ay nagsasabi ng isang katotohanang mas matalim pa sa kahit anong patalim. Hindi na bumalik sa hardin si Mang Hanan ng gabing iyon. Sa halip, ang kanyang mga paa ay dinala siya sa dalampasigan, sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Isang maliit na sementeryo sa tabi ng dagat, kung saan ang mga pangalan sa lapida ay unti-unti nang binubura ng alat ng hangin. Huminto siya sa harap ng isang puntod. Ang pangalan ay halos hindi na mabasa, ngunit kabisado niya ang bawat letra. Dalisay Latorre. Kaibigan, kapatid. Ang hangin ay umihip ng malakas, tila bumubulong ng mga alaala. At sa isipan ni Hanan, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng sigawan at ng walang tigil na buhos ng ulan mula sa nakaraan. Simula ng flashback, 20 taon na ang nakalipas. 2 binatang magkapatid sa dugo at sa sining ng arnis. Si Hanan Kalinaw at si Dalisay Latorre, sila ang pinakamagagaling sa kanilang henerasyon. Ngunit si Hanan ay may apoy sa kanyang puso. Isang apoy na mabilis mag-alab sa anumang panggatong. Isang laban lang, Hanan. Walang personalan, sabi ni Dalisay habang naghahanda sila sa isang bakanteng lote. Isang simpleng pagtatalo sa kanilang mga kakayahan ang nag-ugat. Sa isang hamon ng laban ng karangalan, ngumisi si Hanan. Ang pinakamagaling ang mananalo, kapatid. Sa simula, ito'y isang sayaw. Ang kanilang mga galaw ay maganda, mabilis, at puno ng respeto. Ngunit nang tamaan si Hanan ng isang malinis na sipa sa mukha, isang bagay ang pumutok sa loob niya. Ang kahihiyan, ang yabang, ang apoy. Ang kanyang mga galaw ay naging mabangis. Ang kanyang mga suntok ay naging mabigat.
Hindi na ito isang laban ng sining, naging isang away sa kalye. "Hanan, tama na," sigaw ni Dalisay habang pilit na sumasangga. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ng kanyang kaibigan. Hindi na ito si Hanan. Isa na itong halimaw na kinain ng galit. Hindi ito ang pinag-aralan natin. Pero hindi na nakikinig si Hanan. Sa isang pagkakataon, nang mawalan ng balanse si Dalisay sa madulas na putik, ginamit ni Hanan ang isang teknik na ipinagbabawal ng kanilang guro. Isang mabilis at malakas na sipa sa likod ng ulo. Bumagsak si Dalisay, hindi na gumalaw. Nakatayo si Hanan, humihingal. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. At pagkatapos ay ng purong takot. Lumuhod siya, niyugyug ang kaibigan. "Dalisay, kapatid, tayo na. Nanalo na ako," sabi niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit wala nang sagot. Ang tanging sumasagot sa kanya ay ang pagkinang ng kwintas na suot ni Dalisay sa tama ng kidlat. Ang kwintas na may pendant na hugis dahon. Ang kwintas na regalo ni Hanan sa kanya noong kanilang kaarawan. Ang simbolo ng kanilang kapatiran. Katapusan ng flashback. Imunulat ni Hanan ang kanyang mga mata. Nandito na siya sa kasalukuyan, nakatayo sa harap ng puntod. 20 taon na siyang binabagabag ng gabing iyon. Iyon ang dahilan kung bakit niya tinalikuran ng lahat. Nagtago siya sa kanyang hardin. Pilit na dinidiligan ng kapayapaan ang apoy na pumatay sa kanyang kapatid. At ngayon, ang apoy na yon ay muling nag-aalab sa puso ng isang bata. Isang bata na nais maghiganti sa anak ng taong pinaslang niya. Isang malupit na biro ng tadhana. Kinabukasan ang pagsasanay ay nagpatuloy. Ngunit iba na si Mang Hanan. Wala na ang pasensya. Wala na ang kalamigan. Ang bawat utos niya ay may bigat. Ang bawat tingin niya kay Sibol ay puno ng isang bagay na hindi maintindihan ng binata. Nakikita niya si Sibol na buong determinasyong nagsasanay. Ang bawat galaw, ang bawat paghinga ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili noong kabataan niya. Isang sandata na pinapatalas niya. Isang sandata na hindi niya alam kung kanino itututok. At sa bawat anino ni Sibol, nakikita niya ang multo ni Dalisay. Hindi niya nakaya. Hindi niya kayang hayaang maulit ang kasaysayan. Hindi niya kayang mabuhay na may isa na namang kamatayan sa kanyang konsensya. Hapon, pagkatapos ng isang matinding pagsasanay, hinarap niya si Sibol. Ang mukha ni Sibol ay puno ng pagod, ngunit meron ding saya dahil sa kanyang mga natutunan. "Mang Hanan, tingnan niyo po," sabi ni Sibol habang ipinapakita ang isang bagong galaw na kanyang naperpekto. Pinutol siya ni Mang Hanan. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon ay malamig at walang emosyon. Tapos na ang pagsasanay. Natigilan si Sibol. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. "Po? Anong ibig niyong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin, tapos na tayo," mariing sabi ni Hanan, hindi tumitingin sa mga mata ng binata. "Naituro ko na ang lahat ng kailangan mong malaman. Ngayon, umalis ka na." "Pero, bakit po?" tanong ni Sibol. Ang boses ay puno ng pagkalito at sakit. "May nagawa po ba akong mali?" Sa wakas, tiningnan siya ni Hanan. At sa mga mata ng matanda, wala nang bakas ng pagiging isang guro. Ang nandoon ay isang pader na hindi kayang sirain. "Umalis ka na at wag nang babalik kailanman." Ang mga salita ni Mang Hanan ay parang mga piraso ng yelo na tumusok sa puso ni Sibol. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinaghirapan, pagkatapos niyang ibigay ang lahat ng kanyang tiwala, itataboy lang siya na parang isang aso. "Hindi!" sigaw ni Sibol. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. "Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to." "Bakit?"
Sabihin niyo sa akin ang dahilan. Humarap si Mang Hanan. Ang kanyang likod ay isang matigas na pader ng pagtanggi. Wala kang kailangang malaman. Ang mahalaga, tapos na tayo. Dahil ba sa tingin niyo ay hindi ko kaya? Giit ni Sibol. Humakbang siya palapit. Dahil ba hanggang na ngayon, ang tingin niyo pa rin sa akin ay isang basag na itlog? Isang duwag? Ang salitang duwag ay tila tumama sa isang ugat sa pagkatao ni Mang Hanan. Huminto ito sa paglalakad. Dahan-dahan itong lumingon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sibol ang apoy sa mga mata ng matanda. Isang apoy na mas nakakatakot kaysa sa apoy na nasa loob niya. Ang tunay na duwag, sabi ni Mang Hanan, ang boses ay mababa at puno ng pait. Ay ang taong hinahayaang kainin siya ng kanyang galit. At sa nakikita ko sa'yo, nilalamon ka na ng buo. Isa kang panganib sa sarili mo at sa lahat ng tao sa paligid mo. Pagkasabi noon, tinalikuran na siya nito ng tuluyan. Pumasok sa kubo at isinara ang pinto. Naiwan si Sibol sa gitna ng hardin, ang hardin ng kalinaw, na ngayon ay parang isang kulungan ng kanyang kabiguan. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Ang taong akala niya ay tutulong sa kanya na bumangon ay siya pa palang unang tumulak sa kanya pabalik sa putik. Nawala ang lahat ng aral tungkol sa kapayapaan. Ang natira na lang ay ang sugat. At ang sugat na yon ay muling nagpaalab sa kanyang galit. Mas malakas, mas mapanganib. Dumaan ang mga araw. Si Sibol ay naging parang isang anino. Hindi na siya pumupunta sa hardin. Hindi na rin siya pumapasok sa eskwela. Ang tanging ginagawa niya ay magkulong sa kanyang kwarto o maglakad-lakad sa dalampasigan. Ang kanyang mga kamao ay laging nakakuyom. Naramdaman ni Ginhawa ang pagbabago. Sinubukan niyang kausapin si Sibol, pero para siyang kumakausap sa isang pader. Sibol, anong nangyari? Tanong niya isang hapon. Kinausap ko si Mang Hanan, pero ayaw niyang magsalita. Wala kang pakialam doon. Malamig na sagot ni Sibol. May pakialam ako. Dahil may pakialam ako sa'yo. Giit ni Ginhawa. Tumingin si Sibol sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon. Kung may pakialam ka, hahayaan mo ako sa gusto kong gawin. Samantala, ang balita ng paghihiwalay ng landas ni Sibol at Mang Hanan ay nakarating kay Bato. Para sa kanya, ito ay isang patunay na kahit ang matandang ermitanyo ay sumuko na sa itlog. Ang kahihiyan na naramdaman niya noong siya'y mapatumba ay humihingi ng ganti. Naging mas malupit si Bato. Isang araw, habang naglalakad si Ginhawa, sinadya niyang banggain ito ng malakas. Dahilan para malaglag ang lahat ng dala nitong libro sa putikan. Oops, sorry, sabi ni Bato. May mapang-asar ng ngiti. Sabihin mo sa protector mo, baka gusto niyang linisin to para sa'yo. Ang insidenteng yon ang naging huling patak. Kinagabihan, hinarang ni Sibo ang dalawang alipores ni Bato sa isang madilim na eskinita. Nasaan si Bato? Tanong niya. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Bakit itlog? Iiyak ka sa kanya? Pangasar ng isa. Hindi na nagsalita si Sibol. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan. Ang bilis, ang balanse, ang lakas. Ngunit wala na ang kontrol. Wala na ang kapayapaan. Ang bawat galaw ay puno ng galit. Ang bawat suntok ay may layuning manakit. Nang dumating si Ginhawa na sinundan si Sibol dahil sa masama niyang kutob, natanaw niya ang eksena. Ang dalawang lalaki ay nakahandusay sa lupa, duguan, at si Sibol ay nakatayo sa ibabaw nila. Ang kanyang dibdib ay umaalon sa tindi ng paghinga. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sibol, halos pabulong na tawag ni Ginhawa.
Ang mukha ay puno ng takot. Lumingon si Sibol sa kanya at sa isang saglit, ang nakita ni Ginhawa ay hindi ang lalaking minahal niya. Ang nakita niya ay isang estranghero. Isang estrangherong kinatatakutan niya. Kinabukasan, isang mensahe ang kumalat sa buong barangay Silangan. Isang hamon mula kay Bato La Torre para kay Sibol Dumagat. Isang laban. Walang batas. Walang sasaway. Sa lumang lote, sa tabi ng sementeryo, kung saan madalas silang mag-away noon. Ang huling linya ng mensahe ay isang direktang insulto sa pagkatao ni Sibol, isang panggatong sa apoy na hindi na kailangan panggatungan. Tingnan natin kung sino ang tunay na duwag. POV, Sibol Dumagat. Ang hangin ay mabigat, amoy lupa at papalapit na ulan. Bawat hakbang ni Sibol papunta sa lumang lote ay isang hakbang papalayo sa kung sino siya dati. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang tanging naroon ay isang malinaw at malamig na layunin. Tapusin ito. Ngayong gabi, nakatayo na sa gitna ng lote si Bato. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang mukha ay mayabang. Sa paligid, ilang anino ng mga usisero ang nagmamasid. Mga buwitreng naghihintay ng karahasan. Dumating din ang itlog na handa ng mabasag. Bungad ni Bato. Hindi sumagot si Sibol. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay sa gilid. Ang mga palad ay nakabukas. Isang postura ng kahandaan na itinuro sa kanya ni Manghanan. Ngunit ang kapayapaan na dapat ay kasama ng posturang yon ay wala na. Napalitan na ito ng isang nakakakilabot na katahimikan. POV, Ginhawa Aplaya. Hindi pwede. Kailangan nating gawin ang isang bagay. Sigaw ni Ginhawa sa kanyang mga magulang, pero pinigilan siya ng mga ito. Huwag kang makialam dyan, Ginhawa. Away ng mga lalaki niyan, sabi ng kanyang ama. Puno ng desperasyon, tumakbo si Ginhawa palabas ng kanilang bahay. Isa lang ang nasa isip niya. Isa lang ang taong posibleng makapigil sa trahedyang ito. Ang kanyang mga paa ay mabilis siyang dinala sa pamilyar na daanan patungo sa hardin ng Kalinaw. Ang tarangkahan ay nakabukas. Sinalubong siya ng katahimikan. Nakita niya si Manghanan, nakaupo sa bato, nakatalikod, hindi gumagalaw, parang isang estatwa ng kalungkutan. Manghanan, sigaw ni Ginhawa, ang boses ay basag sa pag-iyak at pagod. Kailangan niyo pong tulungan si Sibol. Maglalaban na po sila ni Bato. Hindi lumingon ang matanda. Wala na akong magagawa. Pinili na niya ang kanyang landas. Hindi! Giit ni Ginhawa. Lumuhod siya sa harap ng matanda. Hinawakan ang mga kamay nitong malamig. May magagawa pa po kayo. Kayo ang nagsimula nito. Kayo ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kung may mangyayaring masama sa kanya, kasalanan niyo rin to. Tumingin si Manghanan sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit na hindi maintindihan ni Ginhawa. Kasalanan ko na nga, bulong nito. Kung ganon, huwag niyong hayaang maulit. Nagsusumamong sabi ni Ginhawa, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Kung hindi kayo kikilos, mawawalan na naman kayo ng isang anak. Ang salitang anak ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Manghanan. Ang alaala ni Dalisay. At ngayon, ang imahe ni Sibol nagpatong-patong sa kanyang isipan. POV, Sibol Dumagat. Nagsimulang bumuhos ang ulan. Ang unang sumugod ay si Bato. Isang sigaw ng galit ang kasabay ng kanyang suntok. Pero hindi na ito ang Sibol na madaling tamaan. Ginamit ni Sibol ang kanyang bilis. Umiikot, sumasangga, umiiwas. Bawat suntok at sipa ni Bato ay nasasayang sa hangin. Ang putik ay nagpapadulas sa kanilang mga paa. Ginagawang mas mapanganib ang bawat galaw. Ang ulan,
ay humahalo sa pawis at di nagtagal sa dugo. Isang pagkakamali lang ni Bato, isang maling hakbang sa putik at doon nakahanap ng pagkakataon si Sibol. Isang mabilis na sipa sa tuhod ang nagpatumba kay Bato. Bago pa man ito makatayo, nasa ibabaw na niya si Sibol. Ang mga tuhod ay nakadiin sa mga balikat ng kalaban. Hawak niya na ito. Tumingala si Bato. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sibol ang takot sa mga mata nito. Ang yabang ay nawala. Napalitan ng itsura ng isang taong nalulunod. At sa sandaling iyon, nakita ni Sibol ang sarili niya. Nakita niya ang batang lalaki sa eskinita, nakahandusay, puno ng takot. Ngunit ang alaala na yon ay hindi nagdala ng awa. Nagdala ito ng mas matinding galit. Itinaas ni Sibol ang kanyang kamao, handa nang ibigay ang huling, mapanirang suntok. Ito na ang ganti na matagal niyang hinintay. Ang pagdurog sa taong dumurog sa kanya. Ngunit bago pa man bumagsak ang kanyang kamao, isang sigaw ang pumunit sa ingay ng ulan at kulog. "Sibol! Huwag!" Napahinto ang kanyang kamay sa ere. Sa gilid ng lote, basang-basa sa ulan, nakatayo si Ginhawa. Ang kanyang mukha ay puno ng pangingilabot at sa likod niya, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Isang matandang lalaki na ang mukha ay basang-basa rin ng ulan at ng mga luhang matagal nang kinikimkim. Si Mang Hanan. Nakatigil ang mundo ni Sibol. Ang kanyang kamao ay nanatiling nakaambas sa ere, ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Bato. Ang sigaw ni Ginhawa ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isang pamilyar na tinig na gumigising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang tingin mula sa takot na mukha ni Bato patungo sa mga taong kararating lang. Si Ginhawa nakatayo na parang isang anghel sa gitna ng unos. Ang mga matay nagsusumamo at sa likod niya si Mang Hanan na dahan-dahang humahakbang palapit. Bawat galaw ay tila may bigat ng 1,000 taon. "Tumayo ka dyan, Sibol," utos ni Mang Hanan. Ang boses nito ay hindi na malamig. Ito'y basag, puno ng sakit. Sumunod si Sibol. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakadagan kay Bato. Umatras ng ilang hakbang. Tumayo rin si Bato, humihingal, puno ng putik at dugo. Ang yabang ay napalitan ng pagkalito. "Ano to, Lolo?" Resbak ng mga duwag? Galit na tanong ni Bato. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya pinansin ni Mang Hanan. Ang mga mata ng matanda ay nakatuon lamang kay Bato. Isang tingin na puno ng pamilyaridad at matinding kalungkutan. Lumapit pa ito. Hanggang sa ilang talampakan na lang ang pagitan nila. "Ang kwintas na yan," sabi ni Mang Hanan. Itinuro ang pendant na hugis dahon na nakasabit sa leeg ni Bato. "Saan mo nakuha yan?" Kumunot ang noo ni Bato. "Ano yung pakialam mo? Pamana to ng tatay ko." Ang mga salitang yon ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Mang Hanan. Napapikit ito ng mariin. Nang muli siyang dumilat, ang mga luha ay malaya nang umagos sa kanyang pisngi. "Kilala ko ang tatay mo," sabi ni Mang Hanan. "Si Dalisay Latorre. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang kapatid ko." Natigilan hindi lang si Bato, kundi pati si Sibol. Si Ginhawa ay napahawak sa kanyang bibig. "Sinungaling!" sigaw ni Bato. Ang sabi ni nanay, napatay siya sa isang away ng mga duwag na ayaw lumaban ng patas. "Totoo ang sinabi ng nanay mo," sagot ni Mang Hanan. Ang bawat salita ay tila isang pag-amin sa isang krimen. May duwag nga sa gabing iyon. Isang duwag na hinayaang kainin ng galit. Isang duwag na gumamit ng isang maruming teknik dahil sa nasaktang yabang. Huminga ng malalim si Mang Hanan. Inihahanda ang sarili.
para sa pinakamabigat na salitang bibitawan niya sa buong buhay niya. Ako ang duwag na yon, Bato. Pag-amin niya. Ako ang pumatay sa tatay mo. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa kulog. Si Bato ay parang isang estatwang nabitak. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng kawalan ng paniniwala, pagkalito, at sa huli, ng isang sakit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang buong buhay niya ay itinayo sa pundasyon ng galit sa isang taong hindi niya kilala. Ngayon, ang taong yon ay nasa harap niya, ang matandang nagturo sa kanyang mortal na kaaway. Tumawa si Bato, isang tawang walang saya, isang tawang basag. Hindi pwede. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Mang Hanan, at sa harap nilang lahat, ang matandang Grandmaster ay dahan-dahang lumuhod sa putikan. Isang akto ng lubos na pagsuko at paghingi ng tawad. Napanood ni Sibol ang lahat ng yon. Ang galit sa kanyang puso ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang malawak na pag-unawa. Ang galit ni Bato, ang pag-iwas ni Mang Hanan, ang kanyang sariling galit. Lahat ay magkakaugnay sa isang bilog ng trahedya at sakit. Ang apoy na nag-aalab sa kanya ay hindi lang apoy niya. Ito ay apoy na minana mula sa nakaraan. Tumingin siya kay Bato, na ngayon ay nakatayo na lang, tulala. Ang mundo ay gumuho sa kanyang paanan. Tumingin siya kay Mang Hanan, na nakaluhod pa rin, isang matandang lalaki na binali ng pagsisisi. At tumingin siya kay Ginhawa, na ang mga mata ay puno ng luha, ngunit meron ding pag-asa. Dahan-dahan, lumapit si Sibol kay Bato. Hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong nakakaunawa. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang parehong kamao na ilang sandali lang ang nakalipas ay handa ng dumurog. Ngayon ay nakabukas na. Isang paanyaya, isang alok ng kapayapaan. Tiningnan ni Bato ang kamay. Tumingin siya sa mukha ni Sibol. Walang panunuya, walang yabang, tanging pag-unawa lang. Umiling si Bato, hindi tinanggap ang kamay. Ngunit hindi na rin ito galit. Ang nakita ni Sibol sa mga mata nito ay isang malalim na pagkapagod at pagkalito. Tumalikod si Bato at naglakad palayo, papasok sa dilim, iniwan ang lahat. Hindi na siya sinundan ni Sibol. Alam niyang may sariling laban si Bato na kailangan nitong harapin. Nilapitan ni Sibol si Mang Hanan at tinulungan itong tumayo. Pagkatapos, nilapitan niya ang babaeng naghihintay sa kanya, ang tanging ilaw sa gitna ng madilim na gabing iyon. Hinawakan ni Sibol ang kamay ni Ginhawa. Mainit ito, puno ng buhay, kabaliktaran ng lamig ng galit na bumalot sa kanya kanina. Wala nang kailangang sabihin. Sa isang tingin, nagkaintindihan na sila. Tara na, Ginhawa, sabi ni Sibol. Ang boses ay mahinahon na sa wakas. Umuwi na tayo. Tumango si Ginhawa. Ang mga luha sa kanyang mata ay luha na ng Ginhawa. Magkahawak kamay silang tumalikod at naglakad palayo. Papalayo sa putik, sa dugo at sa mga multo ng nakaraan. Iniwan nila sa gitna ng ulan ang dalawang lalaki, isang bata at isang matanda, na kapwa kailangang harapin ang sarili nilang katotohanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang hanging amihan na nagdala ng ulan sa gabi ng paghuhusga ay matagal nang umalis at ang barangay Silangan ay tila humihinga ng mas maluwag. Isang umaga, sa hardin ng Kalinaw, 2 tasa ng mainit na tsa ang nakapatong sa isang maliit na mesang kawayan. Si Mang Hanan at si Sibol ay tahimik na nakaupo, pinagmamasdan ang mga bagong usbong na dahon sa mga halaman. Wala na ang bigat sa pagitan nila. Hindi na sila guro at estudyante. Sila ay 2 kaibigan na pinag-ugnay ng isang masakit na nakaraan. Narinig ko, umalis na raw si Bato. Basag ni Sibol
sa katahimikan. Pumunta raw sa Maynila para magbagong buhay. Tumango si Mang Hanan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lahat tayo ay may karapatang magbago. Lahat tayo ay may pagkakataong sumibol muli. Tumingin si Sibol sa kanyang mga kamay. Dati, ang mga ito ay mga kamao na puno ng galit. Ngayon, ang mga ito ay mga kamay na marunong nang mag-alaga ng halaman. Mga kamay na marunong nang humawak ng may paglalambing. Nagpaalam siya sa matanda at tinungo ang lugar na lagi nang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ang dalampasigan. Doon, naghihintay sa kanya si Ginhawa. Magkahawak kamay silang naglakad sa buhanginan habang ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Mas payapa na ang lahat, no? Sabi ni Ginhawa. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Sibol. Oo, sagot ni Sibol. Para bang isang malaking bato ang naalis sa dibdib ng buong bayan. Huminto sila sa paglalakad. Hinarap ni Sibol si Ginhawa at hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi. Tinitigan niya ang mga mata nito, ang mga matang hindi kailanman tumingin sa kanya na parang isa siyang basag na itlog. Ang mga matang laging nakikita ang Sibol na nasa loob, naghihintay lang na lumabas. Dati, tuwing haharap ako sa salamin, galit ang nakikita ko. Bulong ni Sibol. Pero ngayon, tuwing tumitingin ako sa mga mata mo, ang nakikita ko ay ako. Ang totoong ako. Ngumiti si Ginhawa, isang ngiting naglalaman ng lahat ng pag-unawa at pagmamahal sa mundo. Palagi naman kitang nakikita, Sibol. Naghihintay lang ako na makita mo rin ang sarili mo. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, magkasama na sila sa dalampasigan. Umupo sila sa buhanginan, magkayakap, hinihintay ang pagdating ng bagong umaga. At nang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip mula sa abot tanaw, nagliwanag ang buong paligid. Ang dilim ay napawi. Ang mga anino ay naglaho. Sa pagtaas ng araw, alam ni Sibol na ito na ang simula. Isang bagong umaga, isang bagong buhay, isang bagong Sibol. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Sibol at Ginhawa. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa higpit ng kamao, kundi sa kakayahang buksan ng palad para magpatawad at paghilumin hindi lang ang sugat ng iba, kundi lalo't higit ang sarili nating mga sugat. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Naramdaman niyo rin po ba ang kanilang pighati, galit, at sa huli, ang kanilang pag-ibig at kapayapaan? Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang bawat isa sa mga yan. At kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging parte ng ating lumalaking pamilya. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagkwento, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.